Welcome to Donmar TV News Channel. Meron akong nabalitaan na mayroong dating miyembro ng New People's Army, tatlo ito. At yung nabasa ko ay 35 milisya ng bayan na voluntaryong sumuko naman dyan sa inyong unit. Pwede bang bigyan mo kami ng background tungkol dito sa balita na ito, Jake? Yes po sir, nung 28 January sa 2021, may 35 na miyembro ng Rebeldeng Komunistang CPP-NPA doon sa Sinundungan Valley sa municipality ng Rizal, Cagayan. Itong 35 na ito ay is composed of 3 na regular CPP-NPA member, merong 5 na miyembro ng sangay ng partido sa lokalidad, at 27 na mga miyembro ng milisya ng bayan. At mayroon tayong isang nakapanayam doon na si Ka Joseph, na sabi niya, siya ay dating miyembro ng itong sangay ng partido sa lokalidad, na kunento niya yung kanyang karanasan, na sinabi niya na sa 57 na taon niyang nabubuhay dyan, or kasi taga doon siya sa area, hindi niya nakita ang progress or anong naitulong ng CPP-NPA, kasi alam naman natin ng Sinundungan Valley ay dating kuta talaga ng itong teroristang CPP-NPA. At sabi nga niya, sa katagalang taon na andun siya, kasi 57 years old na siya, hindi niya nakikita ang na may magandang nangyari doon. Kundi ngayon lang yan na-realize dahil nga sa mga deployment ng ating mga kasundaluhan, andyan yung community support program, at during mga combat operations ng Army, at siyempre pag nag-operate ang Army, hindi rin nawawala yung contribution ng Air Force. At dahil dyan sa mga operations natin, kasi pag nag-operate tayo, yung mga itong grupo na to is tumatakbo, umiiwas. So, dun sa mga experience nila yan na sila nahihirapan, then sa walang progress na nararanasan sa pakikipagtulungan nila sa CPP-NPA, kaya nag-decide sila na bumaba na lang at mag-surrender, kasi nakikita din nila yung mga dati nilang kasamahan na nauna nang nag-surrender, kung saan na marami ng benefits ang binibigay ng government sa kanila. Dahil itong sa e-flip, no, na part ng programa ng LCAC. So nakikita din nila na sa pagtulong-tulungan ng mga different government agencies, na-experience nila ang progress, unlike doon sa andun yung suporta nila sa kabila, na sabi ko kanina, ganun na siya katanda, hindi nila na-feel kung yung mga promises nitong CPP-NPA. Kaya yun, nung last week ay napag-isipan nila na mag-surrender. Ito ay actually 3 barangay na nagko-compose doon sa Sinundungan Valley, and we know historically na itong Sinundungan Valley ay talagang matagal na naging base ng CPP-NPA. Basahin ko lang dito yung sinabi ni Ka-Ed. Sabi niya, ito yung Ka-Ed, isa sa mga surrenderies. One of the surrenderies, si Ka-Ed. Nabasa ko to dito sa inyong press release. Sabi dito, napatunayan kung hindi totoo na paparusahan ka ng militar kapag sumuko ka, taliwas sa mga sinabi ng mga dati naming kasamahan sa teroristang grupo ng New People's Army. Ito po ang pagpapatunay ni alias Ka-Ed, isa sa mga voluntaryong sumuko ngayong noong kailan ito, Ed? Kailan? 28 ng December, ano? Noong, February po. January po. January, noong 28 ng January, sa ganap na seremonya sa 17th Infantry Battalion, dyan po sa Lalo. So medyo makapalo pala dyan sa Lalo ngayon? O malaki pa ba yung numero ng NPA dyan sa Lalo? Hindi po sa Lalo yun, sir, sa Sinundungan Valley. Yung Lalo is doon yung sa seremonya nitong restoration ng Cagayan River. Okay. Okay po, pero yung since 7th Infantry Battalion na nakabase dyan sa Lalo. Tama, no? Yes po, sir. Yes po, sir. Dagdag ni Ka-Ed na simula nang sumuko siya noong December
ng nakaraang taon ay mas napagtanto nito na pawang kasinungalingan lamang ang mga pang gaganda ang kanilang buhay at matutulungan sila sa kanilang mga problema sa pag-anib sa kanilang grupo. Ito talaga yung palaging sinasabi nila eh. Yung mga rebel returnee natin na nakakausap ko, yun yung yun ang selling point nila eh. Yung idea, yung konsepto na pag naging miyembro kayo ng New People's Army, gaganda ang buhay ninyo. So hindi nila alam na pag naging New People's Army, may hirapan yung buhay mo kasi takbo ka ng takbo, hindi na kayo makakain dahil tinutugis kayo ng militar, no? And pagsasamantalan pa yung mga babae na mga miyembro ng New People's Army, ng mga kasama nila. Pinatunayan din na ito ni na alias Caruben at Katimbong, mga regular na dating miyembro rin ng New People's Army, na kasama ni Ka-Ed na sumuko. By the way, mamaya pala mga kaibigan, standby kayo at tatawagan po natin si Ka-Eric Almendras kasi alam ko ay busy sila doon sa argument dyan po sa Supreme Court. Ito po yung tungkol sa Anti-Terrorism Act of 2020, yung Republic Act 11479. Pag-uusapan po natin yan mamaya. Pero ino na lang muna natin itong nangyari pong pagsuko ng mga miyembro ng New People's Army dyan po sa 5th Infantry Division. So ang sabi dito, ang pagsuko ng mga nasabing individual ay bunga ng patuloy na pakipagdialogo ng mga tropa ng 17th Infantry Battalion sa panguna ni Lieutenant Colonel Angelo Sagitsit, Commanding Officer Sagigit, Commanding Officer at pagsasagawa ng mga aktibidad na nagdadala mismo sa kanilang komunidad ng mga programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Napaka-active ba dyan yung ating NTF-ELCA? Kasi under sa NTF-ELCA, Jake, ay mayroon tayong whole of nation, then sa whole of government approach, na kung saan doon sa whole of government approach, ang dala nito ay yung good governance. At yung good governance naman, ay ito yung mga basic services na dala ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Like for example, ang Department of Agriculture ay namimigay ng binhi, namimigay ng fertilizer. Yung TESDA naman ay nagbibigay ng libreng training. Yung Department of Public Works ay mayroong mga itinatayo mga kalsada, di ba, no? So, garan nyo, kumusta yung ating whole of nation approach, whole of government approach natin dyan ng NTF-ELCA? Maganda po yung ang performance ng RTF-ELCAC natin dito sa Region 2. And actually, ganun din sa Region CAR. Lahat ng mga government agencies ay actually nakikipag-memorandum of agreement sa atin para mas mapadali yung mga pagbigay nila ng mga services para sa mga former rebels and doon sa mga CTG-affected communities. So, tama nga po yung sabi niyo, sir. Nandiyan yung TESDA na nagkakandak ng mga trainings. Pati din yung DOST, nagkakandak po sila ng mga training, yung mga to improve yung mga skills or to develop yung mga skills ng mga mamamayan at yung mga former rebels. Then, after nun po, is papasok din po yung mga DTI, then the other government agencies to check po kung ano yung idugtong nila sa mga naumpisan na training para eventually is magkaroon ng stable na livelihood yung mga kababayan natin. So yun nga yung gandang nangyayari ngayon at yung iba nga dito is parang kapitalista na kasi meron ng magandang livelihood, meron ng nag-harvest na sila sa mga paitlog ng mga manok na binigay ng DA. So sila na rin ang nagmamanage din na yun, na-feel na nila yung kagaan ng buhay na wala sa pag-aanib dyan sa city. So dahil po sa nakikita nila na yung mga services na binibigay ng government, sila ay nakikitulungan sa atin. Kaya tumutulong sila sa atin na paghikayat sa ibang mga kasamahan nila, lalo na yung mga kapatid natin na mga IPs na mag-surrender na rin at sumunod sa yapak nila at ganun ay maramdaman nila ang tunay na kapayapaan. Then yung mga government services na binibigay ng iba't ibang mga agency natin dito sa Region 2.
Ganon din po yung mga local government units as the lead agencies doon sa pag-facilitate sa pagbigay ng mga ayuda para sa mga nalinlang na ngayon ay nag-surrender ng mga kababayan natin. Okay. So si Emil Carion, baka mayroong tanong kay Jake bago natin